beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan ko, nako, Sara Duterte, nilaglag na ni Peter Cayetano. Mga kababayan, at eto pa mga kababayan ko, nako po, Jinggoy Estrada at si Bunuan at marami pang iba, abay naka-schedule na ho para sampahan ng kasong Flander. Wala pong piyansa yan, ha? Walang piyansa, mga kababayan. Ako, Diyos ko po. Paano na ngayon yan? Kasi, yan na nga ba sinasabi natin, mga kababayan ko, underestimate nyo si Pangulong Bongbong, yari kayo ngayon. At ito pa, mga kababayan ko, nako, Alan Peter Cayetano, lalong yumabang. Yumabang mga kababayan dahil nga daw hindi daw nagiba ang Senado. Sumagot naman itong si NBI Director. Melvin Matibag. Sabi, bakit? Ginigiba ba namin ang Senado? Di ba kayo yung gumiba niyan? Kayo nga yung nagpaputok? Kayo nga yung nagpaulan ng bala? Grabe, no, mga kababayan. Parang mga bata itong mga ito. At eto na nga mga kababayan, naku, napakarami pa natin tatalakayin. At etong nangyari nga hong rally sa Davao. Naku mga kababayan, yung mga nagsisigaw, doon mismo sa Davao City, mga kababayan, abay nilangaw. Oo, kaya hindi na ho nakakapagtaka na ultimo kababayan ni Sara Duterte, ayaw na siya. Kaya nga ho, ayaw pumirma ng manifesto para sana doon sa hinihingi nila na saklolo diyan po sa Korte Suprema. Magkailan? 300? 300,000 lang yata o 250 lang yata yung nakalap nilang perma sa buong Pilipinas. So yan, mga kababayan. Nag-ikot po sila sa buong Pilipinas para kumalap ng perma. At ang kanilang nakalap ay kung di ako nagkakamali, humigit kumulang 300. Sa Davao nga, sabi nga natin 1.8 million na nga ho ang population ng Davao City. Sana doon man lang nakuha na nila yung 1 million. Kaya lang mga kababayan, talagang sinusukan na ho si Sara Duterte, baka akala nyo. Kaya nga ho, tingnan nyo mga kababayan, unahin na nga natin to. Yan po yung rally, Davao City Prayer Rally for Sara and Bato. Pinanalangin daw po nila si Sara Duterte na wag nga ma-impeach, At ito si Bato naman, sana daw, patakasin. Mga kababayan ko, ganito ka bobo yung mga taga-suporta ni Sara, Hindi naman siguro lahat ng taga Davao kasi wala naman hong pumuntang rallyista o sumuporta. Dito nga ho sa ginanap nila na rally diyan po sa Davao City mismo. Tingnan niyo mga kababayan Yan, mga kababayan Kung ninyo mapapansin mga kababayan, ayan kakaprangot lang ho ng tao na ginanap pa sa kanilang plaza. Ilan lang ho sila Ito yung mga, alam nyo yun, mga kababayan. Tayo naghahanap ho ng katotohanan, para sa hustisya sa pinaggagawa ni Sara Duterte na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero po itong taga-suporta ni Sara Duterte, mga kababayan, kakaiba, Yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, ayaw nila nun. Ayaw nila ng hustisya. Ayaw nilang malaman yung totoo. Kita nyo, mga kababayan, baka nga, mas marami pa yung langaw dyan na dumadapo sa mga mukha nilang mababaho. Di ba? Kita nyo ho, mga kababayan. Ganyan, ang kaganapan ho.
diyan sa Davao City nung isang araw. Ayan, tingnan nyo mga kababayan, nga mga kababayan, mas marami pa ho yung mga guwardiya eh. Ayan, tingnan nyo mga kababayan ko. At saka vlogger nila, yung mga vlogger naka-set up na, mga kababayan, ayan, mga kababayan, wala, malalamya. Malalamya, mga kababayan ko, tingnan nyo mga kababayan, parang, ayan, yung mga vlogger nila, mga kababayan, nag-aabang ng pagkakakitaan, Yan, mukhang nalugi yung mga vlogger nila dahil wala hong maibibideo na maipapakita. Nako, yan, tingnan nyo, chismisan lang. Nako. Umabot ho yan ng hanggang gabi, mga kababayan, wala talagang tao. Umabot na ho ng gabi, wala na hong tao eh. Kaya ho, mga kababayan, ako'y naniniwala sa sinasabi ni sino to? Ni Ronald Llamas, mga kababayan eh. Na ano yun? Ano yung sinasabi ni Ronald Llamas, mga kababayan? Wala na daw talaga. Itong kampo ni Sara Duterte, nasa panic mood na nga raw sila. Wala nang tawag dito magiging mga kababayan, taga-suporta pa. Parang pinag-iwanan na nga daw ho sila ng kanilang mismong mga taga-suporta. Grabe, no? Ibang klase. Yun eh. Eto, tingnan nyo. Battle na ba ito ng mga Duterte camp? Ayan, pakinggan nyo ho ito, mga kababayan. At i-connecta nyo doon po sa sa rally nila dyan sa may Davao City. Survival battle na ba ito ng mga Duterte camp? Yes, dahil talo na sila sa ICC, palit ng halang abogado. Yeah. Talo sila sa House, pati ako nagulat 257. At 70% mahigit ng mga tiga Mindanao na congressman bumoto for impeachment. So nakikita mo na yung turning of the tide. Pero mas mahalaga itong mga surveys. Nung nag-announce si Vice President Sara na siya ay candidate for president, walang bump. Nag-plateau. At bumababa pa. Yan. Even before itong Justice Committee hearings, yung tatlo. Correct. Alam nyo, mga kababayan, eto pansinin ninyo. Mula nang nagdeklara na tatakbo si Sara Duterte, mga kababayan ko, yun na yun eh. Hindi na ho nadagdagan yung kanyang rating, trust rating. Di ba? Nung nagdeklara siya, hindi na ho nadagdagan yun, nabawasan pa, nang nabawasan. Pabawas ho ng pabawas, paunti ng paunti. 'Di ba? Wala na hong progressive yung kanyang numero. Hindi na ho umaangat sa madaling salita. So ngayon, mga kababayan, kaya ako nagtataka, bigla hong nawala ho nawala ho si sino to? Si Mike Defensor, Hindi nyo ba napansin biglang tumahimik yung gago? At saka si Chavit Singson, Biglang nanahimik yung mga yan, Bakit kaya? Di ba dapat ang ginawa nila sinasabayan na nila? Dahil nga nakuha na nila yung mayorya ng Senado. Pero bakit parang wala, Parang mga kababayan parang hindi na Hindi na mga makaimik. Parang nabahag ang buntot, Dati, mga kababayan, si Chavit Singson, mga kababayan, laging nakasilita yun, Marites Musni, Our beloved Boss Mike